Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ng Kaalaman na Hinog. Kung ikaw ay may edad na 60 pataas o may mahal ka sa buhay na senior, importante na mapanood mo ito. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga almusal na akala mo ay okay lang, pero delikado pala sa kalusugan ng mga matatanda. Marami sa atin ay nasanay sa mga almusal na abot kaya, mabilis ihanda, at nakasanayan na natin mula pagkabata. Pero tandaan natin, habang tumatanda ang ating katawan, nag-iiba ang ating pangangailangan. Ang almusal na hindi nagdulot ng problema noong kabataan ay pwedeng maging sanhi ng seryosong sakit ngayon. Kaya sa video na ito, sisirain natin ang maling akala na okay lang yan at ilalantad natin ang 5 uri ng almusal na dapat iwasan ng mga senior. Hindi lang ito basta listahan, ipapaliwanag natin kung bakit ito delikado, ano ang epekto sa katawan, at ano ang pwedeng alternatibo. Kaya huwag kang aalis dahil baka araw-araw mo pa itong kinakain at hindi mo alam na ito pala ang unti-unting sumisira sa kalusugan mo. Panguna sa ating listahan, instant noodles at mga frozen foods gaya ng hotdog at tocino. Kung may top contender tayo sa unhealthy breakfast ng mga Pilipino, ito na siguro ang kombinasyon ng instant noodles at frozen foods gaya ng hotdog at tocino. Madaling lutuin, mura, at gustong-gusto ng bata, pati na rin ni lolo at lola. Pero alam niyo po ba na ito ang ilan sa pinakadelikadong pagkain para sa senior? Ang instant noodles ay loaded with preservatives, MSG, saturated fats, at higit sa lahat, sobrang daming sodium. Kahit isang pakete lang ng noodles ay maaaring may 50% o higit pa ng recommended daily sodium limit ng isang matanda. Ganon din ang mga processed meats gaya ng hotdog at tocino na binabad sa chemical preservatives at artificial flavorings. Ang matagal na pagkain ng ganitong klase ng almusal ay maaaring magdulot ng mataas na presyon, sakit sa bato, problema sa puso, at mas mataas na posibilidad ng kanser lalo na sa kolon. Bukod pa rito, walang tunay na nutrisyon, walang bitamina, walang hibla, at walang protina na kalidad. Puro panlasa lang ang meron pero ang katawan ay naghihirap sa likod nito. Para sa alternative, pwede namang gumawa ng sariling tocino gamit ng manok o baboy. Timplahan ng natural na sangkap gaya ng bawang, paminta, at konting asukal. At imbis na noodles, subukan ng lugaw na galing sa totoong sabaw ng manok. Lagyan ng itlog at malunggay. Mas mura, mas masustansya, at mas ligtas sa katawan. Pangalawa sa ating listahan, tuyo o daing na may kamatis at sausawan. Isa na namang paborito ng karamihan, ang tuyo. Sobrang sarap, sobrang bango, pero sobrang alat din. Ang tuyo at daing ay hinahayaan sa asin para ma-preserve, kaya kada kagat niyan ay panigurado ay mataas ang sodium content. Ang asin ay nagdudulot ng pagtaas ng presyon, na sa mga senior ay maaaring mauwi sa stroke o heart attack. Hindi lang yan, ang tuyo ay madalas ipari sa sausawan na may toyo o suka na minsan ay may asim pa. Grabe ang salt overload niyan. Oo nga't may kamatis pero hindi sapat ang isang hiwa ng kamatis para balanse ng panganib na dala ng tuyo. Isipin niyo po, tuyo sa almusal, paksiw sa tanghalian, bagoong sa hapunan. Ganyan kadalas ang asin sa pagkain ng maraming Pinoy. Hindi nakakapagtaka na ang hypertension at kidney failure ay ilan sa mga nangungunang sakit sa mga Pilipino. Kung talagang gustong kumain ng tuyo, limitahan ito sa 1 beses kada linggo at gamitan ng tubig para hugasan ng kaunti ang alat bago iprito. O kaya naman ay pumili ng alternative gaya ng inihaw na isda o tinapang na may natural na timpla at hindi sobra sa alat. Iwasan din ang paglagay ng asin sa sausawan. Gamitin ng kalamansi o kamatis o bawang para dagdag lasa nang hindi nasisira ang kalusugan. Pangatlo sa ating listahan, kape sa walang lamang ang tiyan. Ito ang pinakakaraniwan ngunit pinakadelikado. Ang pag-inom ng kape sa umaga ng walang lamang ang tiyan.
Akala ng iba okay lang ito para magising. Pero ang totoo, ang sobrang tabang na kape kapag walang kasama ay maaaring magdulot ng acid reflux, ulcer at heart palpitations lalo na sa mga matatanda. Sa edad na 60 pataas, madalas ay manipis na ang lining ng tiyan. Kapag diniretso mo ito ng mainit, maitim at malakas na kape, parang binubuhusan ng apoy ang loob ng tiyan. Kaya hindi nakakapagtaka na marami sa mga senior ang may problema sa tiyan. Nagrereklamo ng pananakit ng sikmura, kabag at hindi mapakali. May iba pa nga ang nanginginig, nahihilo at hindi makatulog tuwing gabi dahil sa maling pag-inom ng kape. Baka naman po, makikilike po sana nitong video at kung kayo'y maawain, pa-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Kung hindi mapigilan ng kape ay siguraduhin ito ay may kasamang pagkain at piliin ng light roast o decaffeinated. Mas mainam din kung ito ay haluan ng gatas para maibsan ang acidity. At higit sa lahat, iwasan ang 3-in-1 na loaded sa sugar at creamer. Ang gatas na fresh o gatas na fortified with calcium ay mas makakatulong sa kalusugan ng buto. Pang-apat sa ating listaran, sinangag na may toyo o mantika. Walang tapon. Yan ang prinsipyo ng maraming Pinoy kaya sinangag ang ginagawa sa tirang kanin. Pero kapag ang sinangag ay punong-puno ng mantika, asin o toyo, ito ay nagiging masamang almusal lalo na sa mga may edad. Ang mantika, lalo na kung paulit-ulit na ginamit, ay may trans fats at free radicals na maaaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol at inflammation. Samahan mo pa ng toyo, sobrang alat na naman. Walang gulay, walang protina. Puro rice at taba lang ang meron. Kaya maraming senior ang lumalakas kumain pero walang energy, madaling hingalin at nahihilo dahil kulang sa tunay na nutrisyon. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang sobrang mantika sa almusal ay nagpapabigat sa pagtunaw ng pagkain buong araw. Kaya yung iba, kahit busog, ay naiaantok, mabigat ang tiyan at tamad gumalaw. Ang katawan ng senior ay dapat binibigyan ng gaan at sustansya, hindi binababad sa taba at asin. Ang sinangag ay pwede namang paminsan-minsan, pero gawin ito gamit ang konting olive oil o coconut oil, haluan ng itlog at gulay gaya ng repolyo o malunggay. Iwasan ng mantika na mula sa baboy o sobrang toyo. Maaari ring lagyan ng turmeric o luya bilang pampalasa. Hindi lang masarap kundi anti-inflammatory pa. Panglima sa ating listahan, margarine o pinalamang tinapay. Para sa bata, para sa matanda, yan ang dating patalastas ng margarine. Pero sa totoo lang, hindi ito dapat sa senior. Ang margarine ay puno ng trans fat na tinuturing ngayong isa sa pinakamapanganib na sangkap sa pagkain. Ang trans fat ay nagpapataas ng bad cholesterol at nagpapababa ng good cholesterol. Sa mga matatanda ay daan ito sa atherosclerosis o pagbabara ng ugat na may-aring magresulta sa atake sa puso o stroke. At kadalasan, hindi lang margarine ang nilalagay sa tinapay kundi kasama pa ang matamis na palaman gaya ng coco jam, peanut butter na puro sugar o condensed milk. Ang kombinasyon na ito ay high sugar, high fat, low nutrition. Eksaktong kabaliktaran ng kailangan ng katawan ng senior. Kung gusto talaga ng palaman, mas mainam ang natural peanut butter, avocado o konting honey. At ang tinapay ay dapat whole wheat kung kaya ng budget o pandesal na may malunggay kung gusto ng mura pero masustansya. Huwag na pong bumalik sa nakasanayan kung ito naman ay makakasama sa inyo. Ayan to mga kaalaman na hinog, ang 5 almusal na karaniwan ngunit delikado pala sa kalusugan ng mga senior. Sa simpleng pagbabago sa ating pagkain sa umaga ay malaki na agad ang epekto sa ating kalusugan sa pangmatagalan. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa asin, mantika at preservatives. Piliin ang natural, sariwa at masustansyang almusal. Ang kaalaman ay kaligtasan. Ibahagi natin ito sa ating mga lolo at lola, mga magulang at sa buong pamilya. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon ay maiiwasan natin ang mga karamdaman at mapapanatiling malusog ang ating katawan kahit tayo'y tumatanda na. At ito po
Ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala na stay healthy. Muli, maraming salamat po at God bless.